Hey guys, what's up? My name is Sean Wendy. Today, tara pag-usapan natin itong napapabalitang pagkakabisto ni Net25 reporter Miss Eden Santos. So, kamakailan nga lang guys, itong si Miss Eden tinanggal sa Malacanang press corps dahil di umano sa paglabag nito sa security protocol. Hindi ko naman maintindihan. Bakit nila tinanggal ang isang Eden? Hindi lang naman si Miss Eden ang lumalabag, kung meron man, paglabag si Miss Eden sa security protocol ni Bongbong Marcos. Marami din naman tao ang lumalapit sa kanya. So, bakit hindi nyo dinadampot at ikinukulong o kaya pinapatanggal o kung ano man gusto nyong gawin? Kasi ngayon, guys, hindi na natin alam kung ano ang batas sa hindi Dahil yung kadalasan, yung mga batas hindi nasusunod. At yung mga batas na dapat masunod, yun naman nagkikreate ng different interpretation sa ibang tao. Anyway, pag-usapan natin itong pagkakabisto ni Miss Eden. Okay guys, so pag-usapan nga natin itong kwento ni Miss Eden, which is basically salamat syempre sa mga katambay natin. Dahil sila yung mga nagbibigay sa akin ng idea. So hindi ko pa kasi napapanood yun till nakita ko to sa post ni Kuya Ibi. Ngayon, tingnan natin yung side by side na pinakita rito ni Miss Eden. Nasasabi nating drug clear. Dito po, yung sasabi yung mga barangay na nasasabi nating drug clear, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan. Eto, dyan pa lang guys, para sa akin red flag na yan. Bakit meron ka lang ganyang datos pero hindi mo mapangalanan yung 4,000 na barangay? Okay? Samantalang si PRRD, ayon nga sa isang abogado, which is later on pag-uusapan din natin, itong pinagyayabang nilang 4,000 na barangay na cleared. Diba? Sa panahon ni PRD nung bumaba siya sa kanyang pwesto, mahigit 70+% po sa buong Pilipinas ang na-clear. Kasi 20+1,000. Okay? Yung tawag nito, na-declare as drug-free na barangays. Later on, we're going to go in depth with that. So for now, dito, yung hindi mo maipakita yung pangalan ng barangay, paano natin paniniwalaan yan? 'Di ba? Ang pinakamaganda, na magsasabi na drug-free na sila is yung mga taong nakatira mismo dyan sa barangay. Maliban sa barangay chairman. Lalong-lalo na kung ang barangay ay malaki. Kasi it's always easy for a barangay chairman to declare, drug-free na kami. Until one of his constituents speaks up na hindi tayo drug-free. Kasi dapat kung drug-free ka, kahit katiting, kahit gabutil na droga, walang makikita dyan sa barangay mo. Lalong-lalo na kung may user pa dyan. Diba? How do you define a barangay being drug-free? Wala nang bebenta o walang gumagamit or both? Diba? That is something that we have to consider. Ano ba ang indicator nyo? Key indicators nyo? Para masabi mo ang isang barangay ay drug-free. Sige nga. Yung ma-declare mo lang, masabi mo lang without any concrete evidence to say na, drug-free na kami. Diba? May datos ba ito sa PNP, sa PDEA? Na, itong barangay na to, at sino nagde-declare na drug-free ang isang barangay?
Executive, DILG, PNP, PIDEA. Who's declaring that na itong lugar na to ay drug-free? Kasi kung di mo mapangalanan upfront, kung kaya mo ipagmalaki na drug-free na, yan sinasabi yung, ano na yan, barangay na yan. Well, bigyan nyo kami ng datos. Bigyan nyo kami ng pangalan. Then kami mismo, scrutinize namin yan. Tatawagin namin yung mga netizens na mga nakatira dyan sa mga lugar na yan. Then let's talk. Let us verify and confirm. Diba yan yung gusto nila? Verify and confirm the source of information. That we're doing that now. Balik tayo kay Miss Eden. Tapos si Miss Eden talagang kahit tinanggal nila, tinik pa rin sa PCO tsaka sa admin. Ng mga barangay na ating ang naitanong. O, tingnan mo. Total number of barangays, Region 2. O, asan yung ano dyan? Asan yung pangalan ng mga barangay? Wala. Dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Hanep. Para tayong na-scam dyan, no? Alam niyo mga scammer, diba? Yung pagkalibawa, yung mga nambubudol-budol dati. Magpapakita yan ng makapal na pera. Tapos, puro perang siguro first few parts doon, mga perang papel. Tapos, once na binalasa mo na siya, puro papel na yun nasa ilalim. Literal na papel blanco, walang anything. Diba? Ito yung sinasabi ng mga... Hello, friend. Kamusta ka, friend? Ito yung sinasabi ng mga netizens. Risa tanas ka! Sila Tiyo, sorry naman dyan. Ito yung sinasabi guys ng mga natin. Ng mga... yan, sabi ni sabi ni Toots Stream, saludo. Miss Eden Santos at napakabilis mag-edit ng video TikTok talaga. Kita agad ang highlight. Diba? I haven't watched the full video of Miss Eden, but definitely this is something that we really have to think about, na bakit may mga taong gaya ni Yusek Castro. Imagine niyo. Kaya hindi mawawala. Hindi ko sinasabing tawag dito si Yusek Castro ang nagpatanggal kay Miss Eden Santos, no? It's a collaborative work 'yan. Merong decision maker diyan. Sabi nga ni Castro sa kanyang interview, sa kanyang interview. Hindi naman daw siya yung secretary para magbigay ng desisyon. So ibig sabihin, are you saying na ang nagpatanggal kay Miss Eden Santos walang iba kundi si Jay Ruiz? Although may punto siya doon kasi wala naman talaga magde-decide dyan kung hindi si Jay Ruiz, di ba? Na magtanggal ng kung sino dapat tanggalin o papalitan o kung sino dapat papalitan. Kaya hindi rin natin maaalis na si Katunying mag-react. Balita ko nga meron na rin komentaryo si si Senator Marcoleta. Ito, huli na naman to. Mamaya topic na naman to ni Kaayo, sure yan. Hindi ba nahihiya ang PCO na paulit-ulit na nahuhuli itong si Castro sa pagpapakalat ng disinformation? Kaya siya tinatawag na fake news peddler. Tinatawag din siyang propagandista. Dahil na rin sa ginagawa niya. Diba? Hanggang ngayon, parang
brinash off niya lang yung sinabi niya na sabi ni PRD, ibababa niya yung kilo ng bigas sa 7 pesos. Oh, totally napahiya siya doon. Big time. Big time. And nobody talks about it, 'di ba? Hindi pinatawag sa TRICOM, hindi kinasuhan ng NBI.